Hello guys, follow up video lang ito doon sa pinost ko na yung pira na napulot ko na bag. So maraming mga nagkomento na humanga sa aking ginawa. At meron din namang komento na hindi makapaniwala na ganun ang ginawa ko. So wala tayong magawa sa mga hindi naniniwala na ginawa ko yun. Para lang sa akin, ang mahalaga, ginawa natin kung anong tama. Inuulit ko, wag nating pag-interesan ang mga bagay na hindi natin pinaghirapan. So ganito kasi yun. Ang maraming nagtatanong kasi through messages o sa text na paano ba nangyari yung ganon. So mahirap na i-type, nahirapan ako mag-type dahil ang haba na nga ng caption ko. Actually ayaw ko sanang i-post yun dahil nga baka sabihin naman nagyayabang ko. Hindi naman sa pinagyayabang ko na post na yun. Ginawa ko lang yun nasa ganon, para makita din sa mga kababayan natin, kapwa natin, na sa ganon kapag merong ganong senaryo, sana ganon din ang gawin nila. I-turn over yung mga nakitang mga bagay sa dapat pag-turnoveran. Itong barangay, itong pinaka-the best kung saan natin nakita mga bagay, dapat doon natin i-turn over. Mas maganda, nakakuha yung ibibigay mo yung tamang impormasyon, kung saan mo napulot, kung saan, anong oras, yung mga ganong detalye, para na sa ganun ma-record yung mga napupulot mo na bagay. So ganito kasi guys, galing ako sa trabaho noon. Pag-uwi ko, dahil pagod ako, so nag-drive ako sa motor ko. So may nakita ako na bag nga sa gilid. Ang nangyari, nung malayo pa, di ko expect na may laman palang pera yon. So nung malayo pa, sa tingin ko, sabi ko, baka luma na ng bag, kaya tinapon na lang basta-basta naman yan. So nung malapit na ako dun sa bag, nakita ko na medyo maganda pa naman. So tumigil ako, minto ko, at yun nga, in-stand ko yung motor ko, din lumapit ako sa bag. So nung iangat ko, dahil nga medyo bago pa, medyo mabigat siya. So nagulat ako, naisip ko agad, baka mamaya bomba na laman ito. Kaya sabi ko, matras ako. Bumalik ako sa motor ko, din parang naisip ko, babalikan ko. Talagang makulit ako, binalikan ko, at yun nga, binalikan ko, binuksan ko yung zipper ng dandaan. So nakita ko may pira nga. So hindi ako nagdalawang isip na dalhin kung saan malapit na barangay. So tinoroban ko yun. Nagulat pa nga yung desk officer, yung ayon sa aking nailagay na doon. So ito yung ano lang, naikwento ko lang kasi marami magtatanong. Mas maganda yung ipaliwanag natin sa video kaysa doon sa message lang, di ba? So pagdating na turnover ko na nga, yun nga. So after ng mga ilang days, tumawag sa akin yung barangay nga, ganun nga, nandun yung may-ari mismo. Kasi nga hinahanap ng may-ari, Chinese pala may-ari. Di ko nasabihin kung sino, basta Chinese yung may-ari. Yung pala yung pira na yung napulot ko is pasahod ng mga empleyado. So ibig sabihin, yung pira na yun talagang pasahod sa mga trabahador. So kapwa din natin, di ba? Hindi naman Chinese yung lahat na kadalasan ng nagtatrabaho sa mga kumpanya. So mga ano natin, kababayan din natin na papasahurin. Pumunta yung Chinese doon, at siyempre bago ibigay yung pira, nag-conduct muna ng investigation yung barangay kasama yung mga kapulisan natin na nandun. So nireview nila yung, pinuntahan yung lugar, then may nakita na CCTV. So pina-review. So nakita nga ito si Sir, si Chinese, na dumaan doon yung sasakyan niya mismo, yung dinala niya papuntang barangay na nag-claim yung pera. Nakita yung sasakyan niya, yung plaka, positive, yung kulay ng sasakyan o kotse. Din siya, bumaba pala siya doon. Ang kwento ng Chinese, bumaba pala siya doon sa lugar na yun, kasi medyo madilim yung lugar na yun guys, at siyempre makahoy. So ihing-ihi na raw siya, kaya ang ginawa niya, bumaba siya. Di niya napansin yung pira na sa bag, nasa gilid niya, dito sa may side. So nung pagbaba niya, pagbukas ng pinto, halimbawa ganyan, nalaglag yung pira, hindi niya napansin, tapos umalis na siya. Pagdating niya sa pabrika, napasahod ng tao nga, yun nga,
hinanap na niya yung pira, wala na pala. So naisip niya, wala siyang ibang inisip, yun lang yung pagbaba niya ng kotse, doon siguro nahulog. Kaya ang ginawa niya, binalikan niya yung ano, wala na kasi napulot ko na. So kinabukasan or pinunta niya yung ano, barangay na pinakamalapit. Baka sakali siya kung nandun. So ganoon nga, yun nga lang nangyari at hindi ko nataasan yung video basta nabalik na sa may-ari. Ang tanong, meron ba akong natanggap doon? So hindi ko na rin sabihin kung magkano binigay sa akin, basta importante nasuli natin ayos. Merong binigay pero hindi ko sabihin kung magkano. Importante hindi tayo nanghingi, binigyan tayo dahil sa ating ginawa. So salamat na rin tayo na binigyan tayo ng kusang loob na binigay. Inuulit ko, tanda natin, wag tayong magka-interest sa mga bagay na hindi natin pag-ari. Para sa akin naman, kahit milyones yung mapulot natin, kung meron naman itong nagmamayari, bakit natin angkinin? Kapag ang gamit ay kinuha mo kahit nasa mga lugar na yan, kung inangkin mo, so matatawag na rin yan na ano, parang sinarili mo yung gamit na hindi mo pag-ari, ang tawag doon. O di ba? Sana may natutunan tayong aral dito sa aking video o sa aking pinost na kung meron tayong nakikitang gamit, kung di natin pag-ari, ibalik natin or i-turn over natin sa mga pinakamalapit na barangay kung saan natin napulot. Yun ang mga paraan guys para sa ganon masuli natin sa pinakamayari. So kawawa yung may-ari dahil siyempre hindi naman pasahod pala yun sa mga tauhan niya. So walang makukuhang sahod o siyempre mag-abono din yung may-ari kasi business yan paikot lang na paikot ang pera. So hindi ko nataasan yung video ko, ganun nga nangyari, nakuha sa may-ari yung pira, walang labis, walang kulang. So yun lang guys, yun lang ang kwento dyan. So para hindi na magtanong ng mga iba, mga nakapanood sa aking pinost, nasa inyo na yan yung iba na hindi naniwala kung totoo hindi. Ang importante, ginawa natin yung tama, kung anong dapat gawin kapag merong ganitong pangyayari. Sana ganun din kayo. Thank you for watching guys, have a good day.